Okay, mga minamahal. Pag-usapan natin tong naging revelasyon ni Vice President Sara Duterte sa kanyang press conference na kung saan, kung hindi daw po siya mapagkakatiwalaan, dapat noon niya pa daw po inilabas yung video. So basically, itong si Inday Sara is meron pong hawak na video. Hindi niya sinabi na ito ay about sa pulburon. Tinanggi niya kasi may nag-comment na isang reporter, "Ma'am, it is pulburon ba yung video na tinutukoy?" Wala siyang sinabi. So meaning kung hindi pulburon, it's either sex video. Sex video ng ating presidente or ni First Lady. Or kung hindi man mga minamahal sex video, pwedeng mga paraphernalia. Bagong niluluto nila. And sa tingin nyo ba, meron pang maniniwala sa inyo? The way na same pattern yung ginawa nyo noon kay Leila de Lima? Ha? Hindi na bago? Oo, merong manonood. Magiging viral yan kasi madaming maku-curious. Pero do you think merong maniniwala sa mga video na niluluto ninyo? Bakit ba ang hilig ninyo sa mga video na yan? Diba, wala na bang bago? Bakit ang hilig nyo sa mga video? Katulad nga nung sa pulboronic video na inilabas nila na dinebunk mismo ng AI expert na ang nangyari is face manipulating swapping. Na ang nangyari mga minamahal, hindi po yung si PBBM yung nasa video, iba yung nasa video, face swapping ang ginawa. So, sa tingin ninyo, pag nilabas nyo yan, talagang madudurog nyo si PBBM sa pamamagitan ng mga video na inilalabas ninyo? Kasi wala nang bago eh. Pag nilabas nyo yan, madaming maku-curious. Pero wala nang maniniwala sa inyo kasi ginawa nyo na yung pambababoy kay de Lima noon eh. Inuulit nyo lang kay PBBM. So, saan parte ba si Sara Duterte nagsabi niyan sa press conference? Madami ang humihingi sa akin mga minamahal ng video na nanggaling mismo sa first-hand information sa bibig mismo ni Sara Duterte na meron daw siyang video. Ito, panoodin ninyo mga minamahal. Ano daw? Sorry. So meron kayong, yung may hinihintay nyo na kwento, may na-expect kayo doon na kwento sa Good Government na hearing about sa'yo, ma'am? Hindi about sa akin, about sa kanya. Okay. I mean, yes, about sa akin. Pero, Coming from him. related sa kanya. May video pa yun eh. Oh. Any follow-up, Kat? Tapos sabi nila, ako daw yung hindi mapagkatiwalaan. Eh, hindi nga lumalabas yung video. Wala nga nakakaalam ng video eh. Oh, gumagawa si Sara Duterte ng phishing, 'di ba? Gumagawa si Sara Duterte ng intriga. Sabi niya, kung hindi ako mapagkakatiwalaan, dapat matagal nang lumabas yung video. Eh paano kapag kakatiwalaan eh meron na mga video na lumabas na una pa? Nautos nyo din, di umano. At saka yung ginagawa ninyo, it is part of demolition job. Diba? Parte po yan ng pagiging atat na atat ninyong maupo sa pwesto kung kaya't ang ginagawa nyo, hinihimok nyo yung taong bayan na magalit sa ating presidente to create anger. Diba? Nagkikreate kayo ng anger sa mamamayang Pilipino para maghimutok ang mga tao sa ating presidente. Sa pamamagitan ng pag-create nyo ng mga video kuno na hindi naman ginawa ng ating presidente kasi ang gusto lang ninyo masira, i-character assassinate ang imahe ng ating presidente. Kasi in the first place, sirang-sira na kayo. Diba? Tingnan nyo si former President Duterte. Lahat ng mga nakakaaway niya, ini-involve niya sa droga. Si de Lima, in-involve niya sa droga. Si PBBM, na hindi niya gusto, in-involve niya din sa droga. And recently, naglaban bawi siya. Di ba mga minamahal, napapansin niyo yun? Kasi pag hindi na nila kayang i-debunk ang isang tao, ang ginagawa nila, dinadaan nila sa maruming pamamaraan. Dinadaan nila sa mga delaying tactics. Dinadaan nila sa character or demolition job, character assassination or demolition job. Diba? Sa tingin ninyo, may mauto pa kayo, lalo pat yung panahon ngayon, very creative na. Diba? At saka mas madami ng Gen Z at Millennial ang nagre-research ng mga background ng mga pagkatao ninyo. Maybe mayroon kayong nabudol pa. Oo. Meron pa kayong mga nabubudol. But ngayon, makakabudol pa kayo na naglilid na yung Gen Z, yung mga millennial, 'di ba? Wala na.
meron lang maniniwala sa inyo, pero yung mga katulad nyo lang din, mga pathological liar. Kasi in the first place, mga minamahal, hindi natin dapat pagtuunan ng pansin yung mga video na yan. Ang pinagtutuunan natin ng pansin, yung ICC, yung war on drugs, yung corruption, diba? Yung mga national issues such as West Philippine Sea, diba? Pogo. Yan yung mga threat sa ating bayan. Yan yung dapat pinag-focusan. Nakikita nyo kung gaano sila ka-low class? Nakafocus sila sa mga video-video habang tayo nakafocus tayo sa mga international and national issue. Diba? Tingnan nyo kung gaano sila kabobo. Wala silang mga utak kasi mga demonyo yan eh. Mga balasubas yung mga utak ng mga yan. Hindi marunong mag-isip. Tamang hinala. Diba? Tamang fake news lang. Tapos ngayon, galit na galit siya pag siya ay binibiktima kuno ng fake news. Parte daw po siya ng demolition job ng mga mainstream media. Like, what the hell? Wala nang masisira sa'yo. Dahil in the first place, ikaw yung sumisira sa sarili mo. Diba? Anyway, continue tayo. Video, ma'am. Ma'am, anong video, ma'am? Basta. Ma'am, anong video po yun, ma'am? Ay, pag sinabi ko yung gender, alam niyo na kagad kung sino eh. Anong video? Alam niya naman, di ba? Gusto niyo lang talaga manggaling sa Ma'am, akin. hindi po. JC, alam mo. Oh. No, we don't know. Oo, antayin natin. Mahaba kasi yung kwento sa kanya. Tapos pag kinento ko yung parte lang ng question na yan, sayang naman yung ibang chismis. Hindi chismis yun kasi ako yung ako yung may alam. Hindi, iba pa. Iba pa. Hindi ito yung pulveron. Hindi din. Hindi din. Oo. politician. Wala na bang question? Ano na ito? Fishing na ito. Fishing. Yung topic na lang ng video about sa I love you. Next question, Maraming salamat. Next question, Jason. So, sa tingin mo ba, VP? Okay. Nagpa-press conference ka? Para linawin ko na yung sarili mo, pero nanira ka na naman ng iba? Tama ba yun? Hindi mo nga napag-focusan yung yung issue mo doon sa plenary. Diba? Hindi ka na nga umattend doon sa plenary dahil pumunta ka doon. Kasi mga minamahal, nagpa-press con siya. So, nilinaw niya yung mga issue. So, ano ba yung issue sa kanya? Diba? Lunes na Lunes. Yung mga ordinaryong mamamayang Pilipino, nagtatrabaho. Yung mga manggagawa katulad natin, nagtatrabaho Lunes na Lunes. Habang ang ating Vice Presidente, mga minamahal, nandoon sa Calaguas Island, diba? Nagbabakasyon habang ginagastos ang pera ng taong bayan. So, mantakin mo, public servant ka, and we, including me, we are taxpayer. Yung pera namin, pinapasweldo namin sa'yo. Diba? Instead, sana magtrabaho ka. Katulad ng mga ordinaryong manggagawang mamamayang Pilipino, ang ginawa niya, nagbakasyon. Hindi dumalo, mga minamahal, doon sa plenary hearing. Buong plenaryo na yun, mga minamahal, umiskip po ang ating Vice Presidente. Malinaw naman talaga yung dahilan kung bakit umiskip kasi hindi niya naman talaga kayang i-defend yung pondo niya. Hindi niya kayang i-defend yung budget niya. Kasi pag dinefend niya yung mga minamahal, makikitaan siya ng anomalya. Kasi ang laki-laki ng hinihingi niya, tapos yung pondo niya, hindi niya kayang i-justify. So yung ending nito, makikitaan sila ng anomalya. So ngayon na hindi siya dumalo, ang ginawa niya ng balasubas na lang. 'Di ba? So nagsinungaling pa na masama daw yung ginagawa ng mainstream media na nagsisinungaling dahil ang totoo daw, hindi daw siya nasa Calaguas, nasa Davao daw siya. Ang dami niyang palusot ngayon, mga minamahal. Pero yung punto dito, sa kanyang paglilinaw sa kanyang sarili, ina-uplift niya lang yung sarili niya, wala siyang pakialam sa mga nasasagasaan niya, at ang daming sinungaling, ang daming chismis, katulad nito. Diba? Nag-iwan ng chismis. Merong video na hawak. So, ano yung purpose ng video? Diba mga minamahal? The number one question here is, what is the main purpose of the video? Ikaw ba yung nag-video kasi ikaw yung may hawak eh? Ano yung contain ng nilalaman ng video? Was it helpful? Ha? Makakatulong ba sa pag-grow ng ating ekonomiya? Makakatulong ba ito sa ating bayan? Kasi pag yung mga video na intriga para mag-create lang ng anger, Sarah,
Be mindful. Kailangan namin ng isang vice presidente na hindi immature. Yung merong character development. Diba? Masama yung maglabas ng, kung sakaling merong mga sex video, masama maglabas nun. Dahil in the first place, bawal yun sa ating batas. Diba? Pinaprotektahan yung ordinaryong Pilipino. Kaya nga, diba, pag merong mga video, mga minamahal sa mga celebrity, tapos nag-leak, diba kinakasuhan yung mga nag-leak? So, what is the main and real purpose of that video? Bakit ka nagki-create ng chismis, ng scenario, ng tawag dito, ng mga iniwang balitang katulad nito na magki-create ng mga madaming tanong? Bakit? For what? Pinapakaba mo ang administrasyon? As if naman kakabahan si PBBM yan. As if naman kakabahan si First Lady niyan. Sanay na, si PBBM nga, sanay nang tinitira yan. Tinitira nung panahon ng kanyang ama. Hanggang ngayon, sanay na sa bashing yan. Nabuhay yan sa mundo ng umaga, tanghali, hapon, gabi. Pambabash. Diba? Pambabash ang pulutan ang kinakain nila. Sanay na yan. Bulletproof na yan ang ating presidente. So ngayon, maybe baka si First Lady, di ba ginawa nyo na nga noon na itong si Butod ko, no, ay merong video at meron na kayong pinakitang picture. Di ba? Mga minamahal, meron na silang pinakitang picture ni First Lady noon. Tapos ngayon, uulit na naman kayo? Hindi pa ba planchado yung mga fabricated stories and liars and video na ginagawa ninyo? Ha? Hindi pa ba sapat na inilabas na ninyo yung huling alas ninyo na itong si PBBM is nagpupulburon kung kaya't pinupursue nyo yung impeachment, pinupursue nyo yung people power na nilangaw kayo? Sa tingin ninyo, pag nilabas nyo yung video na yan, maghimutok na yung taong bayan, tara patalsikin na natin si Marcos. Sa tingin nyo, ganun yung ina-expect nyong mangyari? Ha? Nag-expect kayo ng ganun, really? Tapos ipapalit si Inday? Eh si Inday nga ngayon, nilalakaran na ng impeachment dahil merong si Trillanes, merong hawak na 22 article of impeachment. Diba? Kasi ka-impeach naman yung ginagawa ni Sara. Una, betrayal of public trust, graft and corruption, and etc. Ang daming ginawang katarantaduhan ni Sara. Tapos, gusto ninyo maging presidente pa? Halos nga lahat ng mga kongresista banas na sa kanya sa ginagawa niyang pambabastos. Really? Ano na namang naisip at pumasok sa mga isip at mga kokote ninyo, mga demonyo kayo? Ano yung pumasok na naman sa kokote ninyo at gumawa na naman kayo ng panibagong video? My God, nakakasawa. Paulit-ulit na lang. Wala na bang bago? Wala na ba yung talagang pag lumabas yan, yung bagong issue na talagang magugulat kami na kahit sa daling panahon, maniniwala kami? Wala bang mas bago? Wala bang mas creative? Sayang naman ang binabayad mo, Inday, sa mga video editor mo at sa mga attack dogs mo na paulit-ulit na lang ang sinasabi, bangag, Liza Smags, diba? Liza Smuggler, Martin Araneta Corrupt, Buaya, Alien. Hindi pa ba sapat yun? Really? Kailangan nyo pang gumawa ng mas baboy, mas hindi makatao? Ang pangit nyong lumaban. Hindi kayo patas. Hindi kayo patas lumaban. Yan yung masasabi ko. Hindi kayo patas lumaban. Nakakahiya at nakakasuka yung ginagawa ninyong katarantaduhan. Hindi ba kayo nagigilty sa mga ginagawa ninyo? Hindi nyo ba pinag-iisipan yung mga kinikilos ninyo na at the end of the day, nagre-reflect din yan sa inyo? Sabi nga sa kasabihan think before you click. Think 100, 1,000 to million times before you click. Think twice. Pero hindi kayo nag-iisip. Well, ano pa bang expect natin? Si Sara Duterte, walang utak yan. Hindi nag-iisip kung ano-ano yung sinasabi. Hindi nga yan makasagot si Sara Duterte ng walang coach. Diba? Bago pumunta sa isang hearing, kailangan pag-aralan niya muna yung mga possible question. Kasi kung hindi niya mapag-aaralan, mga minamahal, ano yung nangyayari? Liko-liko yung kanyang sagot. Yeah.
Totoo yun. Bukod sa liko-liko, ang kanyang sagot, mga minamahal, hindi pa natin mag-gets kung ano yung punto. Tapos sumisegue, nagda-divert tactics yung ginagawa ni Inday. My God! Ang baboy. Tapos gusto niya maging presidente yan? Ay, ayaw namin ng presidenteng bubita. Ayaw namin ng presidenteng tanga. Ayaw namin ng presidenteng bobo. Ayaw namin ng presidenteng kurap. Ayaw namin nun. In short, ayaw namin kay Sara. Sara na manggagamit. Anyway, mga minamahal, yun po. It's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.